Katatapos lang naming maghapunan at dahil maaga pa at di pa nalabog ang araw, ay nagbutingting muna ako ng mga gamit. Pagkatapos, nagligpit ng kinainan. Tiningnan ko kung may stock pa kaming pang-ulam, gatas at tinapay. At nakita kong sapat pa naman hanggang sa susunod na pamamalengke. Pagkatapos mag-imis, ay nanood muna ako sa YT. At nang matapos sa isang movie, ay humilata na ako sa kama habang pinapasadahan ko ang mga feeds at reels sa FB. Pagkalipas ng kalahating oras, ay umungol si Jose sa ibabang kama. Una, di ko pinapansin dahil parati ng mga naghihilik ito. Pero nung lumakas na ang ungol na tila binabangungot, ay ginising ko. Anong nangyari at tila binabangungot ka yata? Tanong ko. Oo nga tita, honey ah. At pagkatapos, bumuntong hininga at nahiga na ulit. Kumagat na ang dilim at parang ang sarap namnamin ng papalamig na simoy ng hangin sa labas. Kaya naisipan kong lumabas ng dali upang magpahangin. Tahimik ang paligid at kakaiba dahil parang walang mga dumadaan kahit mga sasakyan. Nakakapangilabot naman ang katahimikan at tila ako lang ba ang nasa labas maaga pa naman, ani ko sa sarili. Di ko na namamalayan na napapalayo na pala ako sa aking tinitirhan nang mapansin ko na may parang isang pares ng matang nagmamasid sa akin. Lumingon ako at nakita ko ang isang lalaking naglalakad ng walang pagmamadali. Ngunit nagpapakabog sa aking dibdib. Ang tingin niya sa akin na tila may ibig sabihin, kung kaya't lakad takbo ang aking ginawa. Di ako maaaring magkamali ng sapantala. Alam kong ako ang pinupuntirya ng lalaking mukhang nakasunod sa akin kanina pa. Medyo malayo ang agad namin at medyo madilim sa papalikong daan na aking tinutuntun. Siguro naman ay may masusulingan ako na di ako maaabutan. Sa papalikong bahagi ng daan ay may mga kabahayan. Nagpatao po ako sa isa sa mga pinto ng dikit-dikit na kabahayan. Ngunit walang nagbubukas at tila walang tao sa bahay. Kahit sa mga kalapit bahay ay tila maagang nagsitulog ang lahat. Wala nang ingay na maririnig. Natila sintahimik ng dilim ng gabi ang daigdig. Nilingon ko ang aking pinanggalingan. Ngunit di ko pa natatanaw ang lalaking kanina lang ay nakasunod sa akin. Ngunit paano naghahabol ang daga ang dagungdong ng aking kaba sa dibdib. Oo, ako ay nagpapanik na. Tila nagpaparamdam na may masamang balak ang lalaki sa akin. Tao po, please tulungan niyo ako. Makikituloy lang po ako sandali. May lalaking humahabol sa akin. Sige na po, pagbuksan niyo ako. Sabay ka lang pag sa bintana. Ngunit tila abandonado ang bahay na aking nilapitan. Naduduwal na ako sa nervyos. Kung kaya't itinulak ko bubukas ang sliding window sa harap, katabi ng pintuan at dali-dali akong pumasok. Sumilip ako sa kabahayan, ngunit madilim at wala akong naaninig na kasangkapan man lang. Bumalik ako sa kwartong pinasukan ko upang isara ang bintanang nakaligtaan ko sa pagmamadaling makahingi ng tulong sa may bahay, kung mayroon man. Ngunit siyang akmang pagdungaw ng lalaking kanina ay nakasunod sa akin. Naglaban kami sa pagbukas niya at pagsara ko ng naturang bintana hanggang nakapasok siya sa loob ng kwarto. Noon ko naramdaman ang panghihina, ang naglalaban sa isipan ko ng pagsuko o paglaban. Ngunit di pwedeng. Ako'y basta na lamang paggagapi sa buhay. Nasusukol na ako sa sulok. Unti-unting lumalapit ang lalaki na may ngising demonyo. Noon ko naramdaman na parang iyon na ang mga huling sandali sa buhay ko. At parang nauupos na kandilang unti-unting nawawala ang aking pag-asa
na matakasan ang lalaki sa harap ko. Bumulas ang kanino ko patnitinting na gulgol habang nagpupumiglas sa kaniyang pagdamba. Tita! Tita, gising! Gising po, tita! Napapano ka ba? Binabangungot ka? Sunod-sunod ang pagtatanong ng aking itinuring na parang pamangkin. Na nakikituloy lang din sa aking boarding house dahil sa awa ko na wala siyang matutuluyan. Buti na lang, panaginip lang pala. Maraming salamat sa mga tinapos ang pakikinig sa ating maikling kwento. May bangungot din ba kayo o karanasan sa mga hamon sa buhay nyo na inyong nalagpasan at napagtagumpayan? Comment nyo sa baba mga kabayan. Pag-usapan natin. Salamat!